Nasa protective custody raw ng International Criminal Court or ICC ang self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Edgardo Matobato. Ayon po yan kay dating Senadora Laila De Lima. Bukod sa kanya, may ilang testigo pa raw ang posibleng na-access na rin ng ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Matapos amining nakaalis na siya ng Pilipinas gamit ang passport na may ibang pangalan, may bagong impormasyon tungkol sa self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Edgardo Matobato. Sa panayam sa programang StoryCon ng One News, isinawalat ni dating Senador Laila De Lima na nasa protective custody na ng International Criminal Court o ICC si Matobato. Para ito sa ginagawang investigasyon sa madugong drug war noong Administrasyong Duterte. Kasama rin daw dito ang isa pang self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas. Pero hindi binanggit ni De Lima kung nasaang bansa si Matobato. Ang alam ko, na-access na rin siya ng ICC and that both of them are now under the protective custody of ICC. So pasado sa ICC, importante silang witnesses para sa kanila. Ayon pa kay De Lima, second quarter pa raw ng 2024 nakaalis si Matobato. Nung una, hindi pa siya ina-access ng ICC. Eventually they did. And that's why kailangan na niyang umalis. Kwento pa ng senadora, bukod kay Matobato, posibleng may access na rin ang ICC sa iba pang testigo para patibayin ang kaso kaugnay ng extrajudicial killings laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I do not know exactly the actual the state of evidence. Basta alam ko nandiyan nga sila Mr. Las Cañas, nandiyan si Mr. Matobato, and baka nga meron pang iba na na-access na. In so far as the DDS killings are concerned. Matatandaang umamin si Matobato sa isang interview ng The New York Times na higit 50 tao ang napatay niya noon. Kasama rin daw sa hit list si De Lima. Ang palasyo naman, dumistansya tungkol kay Matobato. Wala raw silang koneksyon at hindi raw nila kontrolado ito. But if he intends to go to testify in another forum, that's also beyond our control, no? Hindi namin siya ina-encourage, hindi rin namin siya dinidiscourage. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.